Good morning po, Ma'am DJ Chacha at Manong Ted. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Magandang umaga po. Salamat sa panahon. Yusek, umpisahan natin ang ating talakayan dito po sa service contracting na pinalutang po ngayon ng gobyerno para matulungan itong ating transport sector kung saan may dagdag na bayad for PUV operators and drivers. Siyempre kapalit po yan ng maayos at tuloy-tuloy na biyahe para po sa ating commuters during off-peak hours. Pwede niyo po bang sabihin sa amin muna yung implementation nito? Kailan ang simula? Sa Metro Manila po ba ang simula niyan? At ilan po initially yung mga makakasama dito sa service contracting? Opo, thank you po Ma'am DJ Chacha. No? Yung programa po nating net service contracting, ngayong araw po nagsimula. Ang sistema po ay para sa bus. Babayaran po sila ng 100 pesos per kilometer na kanilang tatakbuhin. Gayon din po para po sa ating mga traditional jeepneys, 30 pesos per kilometer naman po ang ibabayad sa kanila. At 40 pesos per kilometer po para sa modern jeeps at sa mga UV Express. Ang kapalit po nito ay sinisigurado po natin na tatakbuhin po nila yung kanilang mga ruta at magkakaroon din po ng 20% discount sa ating mga pasahero. Itong discount po na nabanggit ko ay bukod pa po sa existing na 20% discount para sa mga senior citizens, sa persons with disabilities, at sa mga estudyante po natin. Ang rollout po nito nationwide po with 823 routes, 545 na ruta po nito ay nasa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal. Pero para po sa araw na to, nagsimula na po kaninang alas 4 ng madaling araw sa EDSA Busway po. At itong darating na tanghali sa may Baclaran Sukat, Baclaran Moonwalk, Asiana Loop Service para sa National Capital Region. Meron din pong PITX to Divisoria. Sa Region 1 naman po, meron po sa Santa Maria to Dagupan at gayon din po sa Cagayan de Oro. Sa Iloilo po, may isang ruta rin at tuloy-tuloy pong bubuksan ito as we progress po. Oo. Off-peak hours, anong oras po ito ipinatutupad? Whole day po ito, ma'am, na na tatakbuhin nila. Basta po, for example, sa EDSA Busway, makaka-6 trips po sila. So 3 round trips po iyon. Pero yung discount po, buong araw po iyon. Oo. At least na klaro nyo po yan, Yusek, kasi nung una lumabas yung balitang to, ang sinasabi during off-peak hours lang eh. Yusek, nauna na yung mga bus and modern jeep sa pagpapatupad po nitong service contracting. Ang ilan po sa nirereklamo ng hindi lang mga traditional jeepney, no, even yung mga may modern jeeps na ngayon, kailangan kabitan ng GPS yung pong mga sasakyan para makasali dito sa service contracting. Yung iba noon, yung mga buses natin and even modern jeeps na meron na, wala nang magiging problema. Pero paano po yung mga walang GPS? Sino po ang gagasta nito? Sasagutin po ba ito ng DOTR o sagot po ito ng driver at ng operator? Tama po, Ma'am DJ Chacha. No? Yung mga bus po natin at saka yung mga modern jeepneys, installed na po, equipped na po itong GPS system nila. So wala na po silang gagastusin. Yung mga traditional jeepneys po natin ang wala. At narinig po ni Secretary Banoy Lopez yung mga diskusyon sa Senado nung Lunes at gayon din po nakipag-engage po siya sa ating mga stakeholders kung kaya't ine-explore po ngayon, inaaral na yung ating mga traditional jeepneys at mga ibang modes po na walang GPS ay gagamit na lang po ng QR codes instead of GPS po. Paano? At itong QR codes po na... Sige po, Yusek, sige lang po. Yung QR code po na ito ay magiging libre po. Libre ang QR code. Paano po ang sistema sa QR code? Anong pinagkaiba po niyan dun sa GPS? Ito po inaayos pa po ngayon ng IT ng IT office ng LTFRB. Ngunit ang direksyon po ay i-scan po yung QR code sa starting point ng trip at i-scan po ulit pagdating sa end ng ruta para masigurado lang na tinakbo nila yung kanilang ruta. Yusek, ikakabit Sino po. taga-scan? Ayan. Oo, sino daw pong taga-scan? May LTFRB personnel po tayong i-assign, Manong Ted, at mag-hire din po ng mga katulong dito sa mga LGU partners po natin. Yusek, sigurado po kayo may tao LTFRB. Ang balita ko, wala silang empleyado masyado doon.
Tama po, medyo kaunti po yung mga plantilla positions natin sa LTFRB. Kung kaya't nag-firm up po tayo dito, meron pong budget po para sa hiring ng personnel sa service contracting na contract of service po. Yung service contracting po, I'm sorry, itong hiring ng LTFRB personnel, sir, hindi ho mabilis yun, sir, ha? Hindi po as in, mga mamaya makakakuha ka na agad ng empleyado. Paano po ang inyong programa po dito, Yusek po, please? Opo, yung service contracting po kasi Manong Ted, nasa GAA po namin yan, 2026. Kung kaya't alam po namin i-implement namin itong taon na ito at nakapaghanda po ang ating LTFRB sa pagkuha ho ng mga personnel. Okay. Yung mga personnel ho na hina-hire po natin dito, Manong Ted, karamihan po dito, yung mga kasamahan din po namin sa LTFRB nung in-implement po for the last time yung service contracting. Apo, pero yung pong inyong nasa GAA na yan po ay wala kayong kabali-balita na magyayari itong krisis na ito. I mean, iba ho ngayon, di ba? Tama po. Manong Ted, napabilis po yung pag-release ng pondo ng service contracting. Kung kaya't dali-dali po tayo sa kagawaran ng transportasyon at LTFRB na implement po yung programa. Okay, ngayon po ang feedback sa amin, hindi lahat ng modern jeepney tsaka bus ay may GPS, ha, sir? Ang sabi po sa amin, yung iba ho talaga, wala pa sila. Kaya 6,500 po, no, ang sinasabi. Wala ba daw kaparaanan dito ang DICT gobyerno para mas mura ito? At bakit daw kinakailangan pa ng monthly doon sa subscribing? Opo, narinig po ng DOTR yan, narinig din po ni Secretary Lopez. Kung kaya't yung naging mandato po sa LTFRB ay siguraduhin no na pinaka mababang bayad po dapat sa GPS. At ang nabanggit po ng ating mga kasamahan sa LTFRB ay 500 pesos per month o katumbas ho nun parang 20 pesos per day. Pero naghahanap po tayo ng iba pang alternatibo katulad ho nitong dinedevelop natin na QR code, Manong Ted. Para hindi na po mapagastos, karagdagang gastos ang ating mga kababayan. Okay, go ahead. Yes, Ang ating po. po mga operators at drivers. Oo. Yusek, yung mga may nakakabit na GPS as it is na po yun. Ngayon, yung mga wala pa, ang gagamitin po natin is QR. Tama, no, Yusek? Opo, magiging option po nila if they will avail of the 500 pesos na GPS monthly service po or itong dinedevelop po natin na QR code. Oo. Gano'ng katagal bago po matapos itong dinedevelop na QR code? Kasi nagsimula na po yung service contracting at ito nga po ang nirereklamo nitong mga drivers at operators natin. Opo, yung mga pinatakbo po natin ng mga ruta ngayon, ayon po sa LTFRB, equipped na po with GPS itong mga to. Yung dinidevelop po natin under the QR code system, ito po yung isusunod nating rollout. Lalong-lalo na po yung mga sa probinsya. Oo. Ang sabi po sa atin ng LTFRB, they should complete the system within the week po. Okay, so mabilis naman po pala siya, Yusek. At wala pong gagastusin na dito yung ating mga drivers nasasali dito sa service contracting. Tama po, Ma'am DJ Katsa. Oo. Yusek, magkano po ang inilaan na pondo for service contracting? Nagsimula na po yan today, pero hanggang kailan po tatagal yung pondo? Ang pondo po namin under sa General Appropriations Act po is 1 billion pesos. Ngunit yung sa road-based transport po ay 800 million po ang nakalaan. Yung 200 million po ay gagamitin sa maritime sector natin. Yun na rin po sa special provision ng GAA. Ito po ay inaasahan namin magtagal sa 2 hanggang 3 linggo lamang po. Okay. So wala pa tayong pagkukuhanan after 3 weeks. Stop po ulit agad ito. Nung last Friday po, nag-request na po si Secretary Banoy Lopez sa ating DBM ng additional 5 billion pesos. At mapagbibigyan naman daw po ba yon? Oo. Opo, aprobado daw po ito ng ating Pangulo at ito po ay pinaprocess na po ng DBM. So kung ang 800 million pesos, 3 linggo lang ang tatagal at sa ngayon po ay halos 1,000 ruta lang po ang kumikilos ngayon, paano po yung 5 billion? Tsaka ang karamihan sa ruta nandito lang sa Maynila, paano nyo po yun hahatiin? Paano sa mga probinsya din po, Yusek? Oo. Opo, Manong Ted, Ma'am DJ Katsa, naiintindihan po natin yung sitwasyon po, lalo na po sa probinsya. Kung kaya't pag naibigay po yung 5 billion, inaasahan ho natin mas maraming makakasali at gayon din po mapapahaba ho pa ho natin to ng
at least 3 months po. Yung 5 billion. Yung 5 billion na yan. Opo, Manong Ted. Meron ba kayong target na cities outside of Metro Manila, sir? Meron po. Meron po tayo sa Baguio City. Mhm. Meron po tayo sa kausap na rin ho natin ang Naga City, gayon din po ang probinsya ng Cebu. Para po sa iba pang probinsya, sa Cagayan de Oro, mayroon na pong tatakbo itong araw na to, Manong Ted. Gayon din po sa Iloilo, meron din po sa Pangasinan at sa ibang lugar po. Opo. Yung tinitingnan ho natin dito, Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. yes sir, yung tinitingnan po natin dito, Manong Ted, ay yung mga main routes or main artery routes ng mga probinsya ho na high density. Kung Bakit kaya mas marami po sanang Opo, ba't di mo nabanggit ang Tacloban? Hindi ba ho marami pasahero doon? I-check ko po sa LTFRB. Ito po yung pangunang ruta na naibigay po sa amin. Pero lagpas 845 na ruta naman po itong ilalagay, Manong Ted. Opo, dito na lang po sa Bulacan sigurado ako, di ba? Marami rin doon. Oh, Oo, at ang anyway, trabaho dito. naunawaan po namin, limited budget, di ho ba, naunawaan po natin ito. And then, Metro Manila ang focus kasi nga din po nandito po yung balita, nandito po ang news. Anyway, sir, yung DOLE may tupad na rin, may AX po tayo, meron kayong fuel subsidy from PNOC, sabi po ni Sec Garin kanina. Paano ho natin nasisiguro po na una, walang duplication ng benepisyaryo at yung pong pagpapatupad nga nito ay hindi po magulo kasi dito na lang po sa subsidy po sa gasolina, meron ng gulo May mga nagsasabi po na may mga, di ba, hindi lahat ng gas station kasali, hindi lahat ng ruta kasali. Kaya ngayon, mayroon po nangyayari na na tampuhan at ang iba nga po nagreklamo na hindi ho nakakakuha ng benepisyo. Opo, Manong Ted, yung sa mga subsidiya po natin, magkakaroon ho talaga ng duplication yan. Ang nangyayari na lang po, pinag-uusapan ho namin mga agencies kung paano po ito implement. To be more specific po sa DSWD na AIX at gayon din po sa DOTR na fuel subsidy program, ang naging usapan po dyan, Manong Ted, ay ang DSWD unahin po nila yung mga drivers po ng iba-ibang modes of transport natin. Sa DOTR naman po, inuna po namin yung operators po para masiguradong tumakbo po yung public transportation natin. Dito po sa tupad ng DOLE po, in partnership din po yan with DOTR and LTFRB, tayo po yung nagbigay ng listahan po ng mga drivers at mga operators kung saan sila po ay nakikipag-coordinate upang ma-implement po yung kanilang programa. Panghuli po, Manong Ted, dito po sa Department of Energy, nakapagbigay na rin po tayo ng 33,000 na drivers, operators po dito sa National Capital Region. Bagamat we understand po 52 na gas stations pa lang po ngayon yung nabanggit ng Department of Energy na sumali po dito sa programa. Ngunit ang kanila pong commitment ay madadagdagan naman daw po ito. Sige. Kami po muli pong tatawag sa inyo, Yusek, para lang po natin marinig po ang paliwanag ng gobyerno dito nga po sa inyong mga ipinatutupad na programa. Importante po ito, para lang po natin maunawaan at kung may mga katanungan sila, ay maipaabot po namin po sa inyo. Abangan po namin ang inyo pong mga update dito po sa service contracting at yung QR code na inyo pong sinasabi na reforma sa reklamo nila tungkol sa GPS system, sir. Opo, Manong Ted, maraming salamat din po sa pagkakataon at mabuhay po kayo. Opo, thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.